Hey guys! At dahil magwa 1 week na kami dito sa aming probinsya, particular dito sa Daragayan. Kaya naman sa araw na ito, mangha-harvest at mamimitas kami ng mga gulay dito sa gulayan ng aking kapatid. At kasama kong aking pinsan na si Lordwin ay talaga namang mag-i-enjoy siya sa pag-iikot rito. At ipapakita din namin sa inyo itong tulay na tinawag kong The Organic Bridge. Ito ay ang tulay na gawa ng aking kapatid na yari sa kawayan. Kakaibang tulay ito guys dahil iisa lamang yung pagpapatungan ng iyong mga paa habang tinatawid mo ito at meron din naman itong isang kawayan lamang na iyong panghahawakan makatawid doon sa kabila. At syempre, iikutin din natin ang iba pang mga areas na kung saan ang mga alaga ng aking mga kapatid ay malaya na nakakakaikot dito sa aming area dahil bukod sa malawak yung area ay talaga namang free na free sila rito. Kaya samahan nyo kami guys. Lain lagi ng talong mo, green lagi na. Nagano ka, Wen? Wen? Harvest ka buto. Lantaw pa hindi? Nagko harvest mo, Wen? Wow. Naami diri karon. See? Oh. Harvest ako ang gulay. Pasalubong kay mama para di kasabaan. Ante talong. At nandito pa rin tayo sa gulayan ng aking kapatid. Ito ay ang taniman ng kanilang mga talong. Alam nyo ba guys, dati-rati, sobrang lawak ng kanilang mga gulayan dito. Kaya nga lang mula nang dumating ang El Nino ay iilan na lamang ito sa mga nakasurvive. At ang kanilang talong dito ngayon ay tinawag na nila itong second cropping. Ibig sabihin, mula nang mag-mature ang puno ng talong ay kailangan na itong tutulin. Pagkatapos maghihintay ka naman ng ilang buwan at mula nang tumubo, eto na ulit. Napaka-challenging guys dahil ilang buwan din yung tag-init pero dahil sa naalagaan ito ng aking kapatid, muli na naman ito nakapag-provide ng panibagong bunga at sa ngayon nakakatuwa dahil nalilibre na uli yung mga gulay na kakailanganin sa kusina. Bukod sa malilibre ka na ay maaari mo pa itong pagkikitaan. Kaya sa ngayon ang kanilang kapitbahay o mga kakilala ay kusa na mismo pumupunta dito upang bumili ng kanilang mga gulay. Dati-rati ang dami nilang gulay dito tulad ng kalabasa, okra, patula, pipino, kamatis, pechay, upo, at kahit yung sweet corn, marami sila dito dati. Kaya naman nakakatuwa dito sa probinsya guys, pag nagsipag ka ay talaga namang hindi ka magugutuman at ang iyong pamilya. Bukod pa riyan, meron ka rin mga iba pang mga pwedeng pagkikitaan tulad ng pag-aalaga ng mga hayop. Kaya naman, nakakatuwa dito sa probinsya, lalo na pag meron kang area at magsisipag ka lang ay talagang hindi ka magugutuman. Diba? At dahil naikot na rin natin ang gulayan, ikutin na naman natin dito sa kabilang area kung saan nakatira ang aking mga kapatid at ang kanilang mga alaga. Ito ang bahay ng aking kapatid at dito rin ako nakikitira sa tuwing ako ay umuwi dito sa aming probinsya. At minsan naman, doon ako sa kabilang area, doon sa bahay ng isang pang kapatid. Bukod sa napakalawak, napaka-presko ng area, nakakatuwa guys dahil nakakamiss yung ganitong buhay dito sa probinsya, lalo na kapag ako ay matagal din malagi sa syudad, kaya namimiss ko talaga ang lugar namin. At doon sa kabilang area na yan, makikita yung bundok na yan, sa paanan dyan, yan yung barangay ng Tutubo. Diyan kami pumunta ng ating pinsan lahat. At syempre, napakaganda talaga dito sa probinsya. And speaking of mga alaga guys, ayan naman si Tisay at ang kanyang mga piglets. At dito naman sa kabilang area, yan naman ay si Dinah at ang mga bago niyang piglets.
bukod sa mga PIG guys, meron din silang mga alagang mga dito. Tulad dito, hindi ko nga lang maintindihan bakit dalawa ang nasa pugad na ito. So nakakatuwa dahil nakakalibre ka na ng mga itlog at mga gulay, meron ka pang mga iba't ibang alagang. Tulad nito, mayroon silang kambing at isa pang kambing. Ang maganda dito sa probinsya, kung may sarili kang area, ay talaga namang sagana ang iyong mga alaga. And speaking of alaga, puntahan naman natin ang kabilang area kung saan nandun ang aking isa pang kapatid at ang kanyang mga alaga. At eto naman ang mga tanim kong puno ng lawaan. Sa mga hindi nakakaalam at hindi familiar sa mga puno ng lawaan, pwede nyo itong i-research guys at malalaman nyo dito yung kahalagahan, lalo na sa ating watershed area, lalo na dito sa probinsya, napaka-importante. At meron din ako mga seedlings dito na mismo galing sa puno ng lawaan na sa aming farm. Ito naman ang mga niyog na aking itinanim na mag 2 years na sila ngayong July or August. Kaya nakakatuwa dahil mga tanim ko ay tuloy-tuloy lang kahit na dinaanan ito ng El Nino. And so thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed my videos. Please do share and follow me for more videos. Until next time, see ya! Ang antique na hauju. Magi ko la Mimi, basi na sila Mimi.